Magandang araw po mga kasabwat. Ngayong oras na ito ay pag-uusapan po natin kung paano makatipid sa ating gagawing backyard garden. Opo, ang ating bakuran ay kinakailangan nating i-maximize ang space nito upang ito ay maging kaigaya-gaya sa paningin at maging produktibo at magbibigay ito ng additional extra income sa atin. Makakatipid pa tayo sa mga pagkain ating binibili dahil hindi na natin kailangang bumili ng gulay at prutas kapag marami na tayong iba't ibang pananim sa ating bakuran. Katulad dito sa amin, inyong makikita may bignay po dito at ito po ay namumulaklak na. Mayroon na rin pong mga okra, ang ating mga kamatis at talong ay namumulaklak na rin po. At ang ating mga okra sa bandaron ay talagang maraming beses na po nating inanihan at kasama na rin po ang mga patula doon sa bandaron. At ikikwento ko lang po kung paano po natin ito sinimulan at ano ang ating ginawa at paano ito naging kapakipakinabang na sa ngayon. Nung una po, ang gilid na po dito ay punong-puno ng ating mga pato, manok at itik. At nung napuno na po ay binayaan po nating gumala sila sa harap ng bahay dahil overpopulated na nga po dito. Pero dahil sadyang kapag marami na ay hindi na po kaigaya-gaya kapag marami na tayong mga manok, pato, itik sa bakuran, nagbawas po tayo. At dinesisyonan po natin na yung ating paligid na ito na dating puro manukan ay ginawa na nating gulayan. Unang-una, ang ginawa natin ay pinagmasdan natin muna ang paligid. Hinanap natin ang pwede nating pakinabangan. At ang isa nga po sa pinakinabangan natin ay itong puno na ito na dating bakod lang natin ito. Ay marami na pong sanga ito dati. Nung January ay pinutol po natin ito. At yung mga sanga nito ay ginawa nating part ng pambalag ng atin pong mga gulayan katulad ng patula at kalabasa sa gilid ng ating terrace. Doon po natin nilagay ang mga parts ng ating mga nakuhang mga kahoy dito. Katulad din po nito, yung mga sanga po nito ay ginawa nating balag. At yung mga tain ng kambing, ipot ng manok, ipot ng pato, manok ay pinaglalagay na po natin dito at ginawa na nga po natin ng landscape para maging maganda po. Kaya tingnan nyo po, may mga design po yan, katulad po yan, may paikot po tayo dahil yan po ang gusto natin, maging kaigaya-gaya ang ating paligid habang ito ay tinatamnan natin ng iba't ibang mga halaman. Ay inipon po natin ang iba't ibang mga ipot, mga ipa na ating naipon sa ating manukan at doon po natin itinanim. At ang naging result nga po ay naging mataba ang lupa na ating tinamnan. Kaya malalaki po ang mga dahon at maging bunga ng atin pong patola. At araw-araw na nga po tayong may naaning patola at yan na po sunod-sunod ang kanilang mga bunga. Yung ating mga dating puro bulaklak dito na atin pong itinanim ay tinanggal po natin katulad po dito. Ito po ay gumamela po dati pero madaling araw po ito po ay atin pong pinutol at ngayon po ay may mga tanim na nga pong mga talong at itong mga talong na ito ay namumulaklak na po at mayroon pang petchay, mayroon pang kulitis at halo-halo po yan sapagkat ako'y naniniwala kapag na-maximize po natin ang ating pwesto, yung dating mga basura ay nilagay ko po dito sa ilalim nitong pwesto na ito. Na-landscape ko po na siya, napataas po yung lupa. At the same time, napakinabangan po yung mga basurang ating inipon. At itong okra natin ay sobrang lalaki ng dahon. Dahil nga po mataba talaga yung lupa nating ginamit. Yung ilalim po na lupa niyan ay talagang puno ng ipot ng manok, ipot ng pato, ipa. At ganoon din po nung
atin pong nilagay dito yung mga sanga-sanga na maliliit ng mga kahoy na atin pong naipon ay kumipis na po habang tumatagal. Kaya nga po pinatungan naman po natin ngayon ng tae ng kambing. Nanggaling po ang mga tae ng kambing sa pwesto ng aking pinsan. At dito ko po iniipon yung mga basura dati. Dati po ito ay puno na po ito. Puno na yan ng mga basura. At itim na itim yung compost na atin pong pinaglalagay nga po dito sa ating garden. At ito po ang halimbawa ng mga lupa na atin pong ginagamit. May tae ng kambing, ipa, sinunog na ipa, at may dayami pa po yan, at kung ano-ano pang mga compost natin. At tunay po napapakinabangan na po dahil ngayon po ay malalaki na po ang mga bunga ng ating kalamansi. At maging dito sa pwesto na ito, ang atin pong mga okra ay malalaki ang dahon at namumunga na rin po. Ito po ay mga sunod na batch. At ang ating sitaw ay napipitasan na rin po natin. Sunod-sunod na rin po ang bunga ng ating mga sitaw dito sa gilid ng ating bahay, sa may boundary po ng ating kapitbahay. At patuloy po tayong nagpapaganda ng ating bakuran. At yun nga po, gusto natin makatipid upang lalo pa itong mapakinabangan. At ito na nga po yung atin pong mga kahoy na ginamit na galing din po sa ating bakuran. Pansinin po nyo yan, ginawa po nating balag dito po sa ating terrace. Yan, ang ganda pong tingnan. At wala po tayong gastos dyan kasi nga galing din lang po sa atin pong mga kahoy dito sa ating gilid. At ngayon nga po ay napapakinabangan na ang ganda na pong tingnan dito sa ating terrace sapagkat malamig. Kahit tanghali po ngayon ay malamig po sapagkat yung kalabasa natin na isang puno na nadagdagan pa ng isa hanggang ngayon ay may mga kasunod na po ay sobrang nagpapalamig po sa ating gilid ng ating bahay. Kaya nga po nakakaaliwalas at nakaka-relax ang ating paligid kahit tanghali dahil nga po sa ating mga tanim. At ito nga pong patulan natin dito ay lumalaki na rin po ang bunga. At ganyan po para makatipid po tayo. Unang-una, tumingin ka sa paligid mo. Ano yung pwede mong pakinabangan? Putulin mo yon at gawin mong pambalag o kung anong paraan mo para i-landscape. Iba-iba tayo ng bakuran. Pero pwede nating pakinabangan kung ano man ang mayroon tayo diyan. Sapagkat sa atin pong pagiging creative ay gumaganda na po ang ating bakuran na at nagiging kapakipakinabang. At pagkatapos noon, lahat po yan ay pwedeng makatulong sa atin upang lalo pang mapaganda natin ang ating bakuran. At nung ma-develop ko na po ng maayos dito sa harap ng bahay at maging doon sa tabing highway na mayroon na tayong Barugante Restaurant, ay naisip ko hindi lamang sa harap ang ating aayusin kundi maging sa likod din. Kaya nga po pasyalan po natin ang ating likod na atin na pong i-develop last week hanggang kahapon. At mayroon na nga po tayong mga tanim dito na mga talong. Bagaman tutukan ng ating mga manok na nakalpas, pero at least sila'y lumalaban kahit tanghaling tapat ngayon ay lumalaban po sila. At ito nga po yung ating mga ampalaya din ay malalaki na, 10 piraso po yan. Ayan, 10 piraso pong ampalaya yan at doon po natin paakyatin sa bakod ng ating manok. Kaya sobrang katipiran po yan. At ang ating talong dito sa bandang harapan. Dito naman po sa mismong likod ng bahay na mayroon din pong mga flower box po dyan. Hindi na po natin tinanggal yung ating mga bulaklak diyan. At yan na may nagpapaganda rin ang ating paligid. At magaganda nga rin po yung bulaklak. Sa bandang harap ay nilagyan po rin natin ng mga tae ng kambing, ipot ng manok at iba pa. At mayroon na nga po tayong mga tanim dito na okra. Ganyan po para tayo makatipid. Yung mga tae ay ating ipunin at matataba po ang ating magiging gulay dito. Sapagkat mataba po ang lupang ginamit natin. Dati po ito ay mga bato na ganyan. Sapagkat hindi pwedeng tamnan. Kapag batuhan na ganyan, mga buhangin, ay tinabunan po natin ng lupa. Katulad din ng ginawa natin dito sa gilid ng bakod na to. Dati to ay may mga puno
Ayan, ipapakita ko po sa inyo ang ilang puno. May punong Jumelina po yan, katulad niyan. Pero pinutol na po natin. Banda ron po may puno pa rin yun. Pinutol na natin. At nilagay natin sa ilalim dito yung mga dahon at mga maliliit na sanga. At yung medyo malalaki ay ginawa nating balag. At ngayon po lumalaki na ang mga gulay dito. Ito rin po, itong bagto na ito, yung aming kaibigan, ay nakita ko may bagto siya na hindi nagamit, ay binigay niya or ibininta niya sa akin ng mura. At yun po ang ating ginagawa. Naghahanap po tayo ng murang magagamit. At dito naman po sa bandang likod, dati rin nating basurahan ito. Dito natin iniipon lahat ng mga basura bukod doon sa aking kinukumpos doon. Pangit tingnan kapag puro basurahan. Pero dahil naisip ko, sayang ang pwestong ito, tinabunan ko na nga rin po ng mga ipot ng manok, ipa. At naging mataba na po ang lupa dito. At ngayon po, nagsisitutubuhan na po ang luya nating itinanim. Sabi nila, ang pagtatanim ng luya ay Mayo sapagkat tag-ulan na yun. Dahil kailangan nila ng ulan ang luya. Pero itinanim ko po ito ng February. At ngayon ay lumalaki na po sila. Bakit natin napalaki ng ganito kahit tagtuyot ngayon? Lagi po nating dinidiligan. Sipagan lang po natin ang pagdidilig. Sigurado gaganda ang ating paligid. Kaya yun po ang ating gagawin. Bukod sa makakatipid na tayo, dahil mataba ang lupa natin ginamit, sisipagan pa po natin. At ang sipag ay kulang din. Kung gusto mong pagandahin ang iyong bakuran, kailangan ng diskarte. Katulad nito, itong mga niyog na ito, kung titingnan nyo, mga balat ng niyog yan. Basura yan kung titingnan mo. Pero dahil tinabunan ko na yan ng matabang lupa katulad ng ipa, lupang mga galing sa iba't ibang lugar na pwedeng mapakinabangan, ayan, yung kamatis sa gitna niya ay mataba po. Yan. At ganun din po doon, yung niyog at iba pang mga basura. Ang ilalim po nito ay puro mga basurang nabubulok. Katulad po dito, itong dahon ng papaya na ito, mabubulok po dyan, tatakpan ko to ng lupa at sigurado itong patani dito ay magiging mataba. Ganyan po tayo mag-alaga ng ating mga gulay dito sa ating bakuran. Sigurado po mataba at malusog ang ating mga alaga, magiging kapaki-pakinabang ang ating bakuran. Iyang brown po na yan nakikita natin, yan po'y pag lumaki na ang mga ampalaya dyan, sigurado yung taas ng bakod ng ating manok ay magiging kapaki-pakinabang. Maging yung talong ay magiging kapaki-pakinabang. At dito sa likod, lalo pa nating i-improve habang lumilipas ang panahon sapagkat yung harap ng bahay natin ay patuloy na gumaganda. Itong mga manok natin na ito ay sobrang kapaki-pakinabang. Ayan, nagpapahinga po sila sapagkat yung ating naiipong mga ipot nila kasama na double purpose, kinain nila yung binlid at yung ipa ay pag lumuma na ay nagiging pataba ng mga gulay natin. At ito ay tunay na kapaki-pakinabang. Tunay na madali lang makatipid sa paggugulayan, pagpuprutasan at ganoon din sa manukan natin at patuhan sa ating bakuran kung may diskarte tayong ginagawa. Ikaw din, alam ko may best practice ka at sa mga hindi pa nakapagsimula ay pwede nyo pong higitan pa ang ating ginagawa. At ito lamang po ay para ma-inspire kayo at ma-encourage kayo na magmanukan, patuhan at mag-alaga ng gulayan sa bakuran sapagkat ito po ay tunay na kapaki-pakinabang lalo po ngayon at patuloy na naghihirap ang mga taong kulang sa diskarte. Kaya dagdagan po natin ng sipag, tiyaga at diskarte. Tiyak, makakatipid po tayo. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa channel mo to at sa ating mga ginagawang backyard gardening, pag-aalaga ng manok at iba pa. Bye-bye!